Good morning mga Lods. Morning mga Lods. Nandito na naman tayo muli no, sa ating backyard farm. So, ngayong araw, may lakad kami kasama ko si Pawix Pro. Pawix Pro TV ba channel mo? Oh, may YouTube channel din si Pawix, no? Pawix Pro, ang kanyang YouTube channel. Kasama ko siya, pupunta kami ngayon ng Nuvali, Laguna para mag-service doon sa ginawa naming kusina. No, natapos na namin 'yon, kaya lang nagkaroon ng konting minor lang naman na maintenance, may maintenance lang namin yung yung range hose. So ngayon, bago kami umalis, nandito muna kami sa farm. Pumasyal muna kami dito para tingnan yung update ng ginagawa nating mini range, no? So ang mini range natin, mga Lods, gawa to sa mga materials na nandito lang sa palibot natin. Pinakagastos natin dito, pako lang. So tara, silipin natin. Disclaimer. No animal was harmed in the making of this video, for breeding purposes only. Ngayon, pwedeng gawing to. Tingnan nyo naman yan mga Lods. Pwedeng gawing to, sari-sari store. Ang design yan. Mga tindahan ni, tindahan ni Aling Nena. Pwede rin kantin. Cafeteria. Ayan mga Lods. Ang sukat nito ay almost kwadrado na. 8 feet by 8 feet. 8 feet by 8 feet na ito kasi ang ginamit naming materials dito mga Lods, itong kahoy. Ito yung paleta ng pinadeliver naming stainless doon sa shop na galing sa Santa Cruz, no? So, ito yung mga pinagpatungan ng stainless. Palita lang ito, kinalas namin. Yung iba, ginawang pamakuan. Yung iba, poste. Tapos, ito naman mga kawayan, mga Lods, kinuha lang namin to doon sa kabilang area, sa biyanan ko. May mga kawayan sila doon, nangingi lang kami doon, namutol kami. Biniyak namin. So, tutuusin, medyo overkill ito kasi pwede naman sanang luna na lang, no? I-drop lang natin na ganyan, di akyat. Pero since sinipag to si Jogjog, walang magawa. Dito niya inubos yung oras niya sa pagbiyak ng mga kawayan, tapos ginawang dingding. So, ayun, mga Lods, sa materialis namin dito, talagang wala kaming ginastos, wala kaming biniling mga kahoy o kaya kawayan. No, ang binili lang namin, pako lang, lang yan, 1/4 lang na di uno, 1/4 na uno imedya. Di kami nakaubos na 300 pesos dito sa pako. Ngayon, ang gagawin namin mga Lods, itong opening na ito, lalagyan namin to ng net, pag ganyan. Net papunta doon sa kabila. Tapos itong pinto, ininet na rin namin yung ibabaw. Baka maglagay na lang kami ng parang ganyan din kahoy dito, kawayan sa baba. Tapos ang bukas niyan, papasok, no? So itong kawayan mo na ito, Jog, baloktot yata to. Lagyan natin to ng parang ganyan para tumuwid, para mapantay yung yung pinto niya. Ngayon dito, net din ito, mga Lods. Ngayon tingnan niyo mga Lods, papasokin sa loob. Jog, ilapit mo nga dito. Yan. Sasahigan namin to mga Lods ng dayami o kaya ipa, no, rice hull. So kung ano lang yung makuha naming libre, doon kami kasi may mag-harvest yata ng palay doon sa kabila na naman. Hingin namin yung dayami noon. Ngayon kung hindi pa sila umabot, hindi pa sila mag-harvest doon sa rice mill naman na supplier namin ng bigas, mangingi tayo ng doon ng rice hull, subukan natin mangingi. So, eto mga Lods, ang gagawin namin dito, Jog, saka dito. Lagyan namin to ng lambat dito. Lalambatan namin yan, taas siguro mga 12 feet, no, ang taas. Ganyan. Hanggang doon.
Pero hindi natin isasagad dito, Jog, yung ano yung lambat sa bakod. Ang gagawin natin, mag-setback tayo ng mga 1 metro. Kasi kung isasagad natin yan, mga lods, may posibilidad kasi na mabutas yung mga net na ilalagay natin. So pag nabutasan yon, pag tumawid yung sisiw natin sa kabilang bakod, wala na. Pag mamayari na ng kabila, mahirapan na tayong maguli sa kanila. Ngayon, ang gagawin natin, mula sa property line, mag-setback tayo ng 1 metro para at least makakadaan naman yung tao dyan paikot para i-check yung mga sisiw natin, iikutin sila. Kasi meron na tayong pang-drop na doon, mga load sa brooder natin. So, ililipat natin yun siguro by next week. Then, dito sa likod, Jog, pakita mo nga, Jog. Ito mga loads, temporary range lang namin to dahil hindi pa namin naayos yung sa kabilang property na uupahan din namin. Yun, meron doon mga 1,500 square meter din, pinapaupahan sa amin ng 6,000 monthly. So, pinag-aaralan namin kung paano namin siya magamit na worth it naman yung pagkakaupa. Dito, Jog. Yan. Pakita mo dito, Jog. Yan. So ito, ang net natin dito, Jog, ganun ulit, wag niyo isagad dito, no? Kasi pagka nabutas yung ilalim yan, tumawid dyan yung sisiw, wala, kainin na ng ano yan dyan, ng mga predator. So marami kasing bayawak dito sa likod, tsaka minsan may mga ahas-ahas din. So hanggang dito lang, no? Yan. Tutuwid lang yan. Maluwang yan. Siguro ang range na ito, kayang mag-accommodate ng mga 150 to 200 na sisiw, no? Hanggang 3 months old lang sila. Tapos lipat natin sa mas maluwang na range. Pero ngayon kasi ang sisiw natin na alpasan diyan ano lang naman 'yan, 37 heads lang naman 'yan. So diyan lang muna sila sa loob ng kanilang barn, no? Tapos siguro sa umaga pagagala-galain lang natin, tapos sa hapon papasok natin sila diyan sa barn para diyan sila magpahinga. So, yan, update namin kayo mga lods kapag natapos na ito kasi kulang na lang nito ng bubong. So, siguro sa bubong niyan, mga 4 lang naman yan na digis na yero. Gagawin namin yan, punta naman kami junk shop niyan para maghanap ng lumang yero na walang butas. Para hindi kami bibili ng brand new, para cost cutting ba, tipid. Hindi naman sa pagbabarat, pero syempre kailangan nating magtipid eh. Ngayon, paalis na kami mga lods, no? Papasilip ko siguro sa inyo doon mamaya yung sisiw na alpasan namin. Pax, dito ka. May tumawag sa akin kagabi na isang tropa natin, no? Shout out sa iyo, brother, si Buhawi Game Falls, no? Or kilala niyo yan, na shipper yan. Kung may mga ipapaship kayong manok nationwide, yan ang tropa natin, kaibigan ko yan, Ilonggo din yan. Si Mark, no? Facebook niyan Buhawi Soldiers o Buhawi Game Falls yan. Tumawag sa akin kagabi yon, nakiusap kung may way tayo papuntang Maynila, baka pwede nating isakay na yung 3 kahon na ano doon na manoks kay Fantastic Ella Game Farm. So dito lang yan, si Cernito Mendoza sa Guagua, Pampanga. So dadaan tayo ngayon doon bago kami pumunta ng Laguna. Kunin natin yung manok and then i-drop natin doon sa MCX sa dito sa South Luzon Expressway. May MCX dyan, papunta yung Cavite. So doon mag-aabang si paring Mark mamaya. Subukan din natin i-vlog yung pagkikita namin mamaya doon sa MCX. So tara mga lods, samahan nyo muna ako saglit doon sa brooder. Papasilip ko lang yung mga sisiw natin kasi talagang kailangan ng ibaba. Masikip na sila sa brooder. Tara Jog, samahan mo ako dito Jog. Si Pawix Pro, mag-iiba na ng landas to. Ayaw niya na hindi na siya magpapabricate. Mag-aalaga na rin daw siya ng manok. Kaya lang, ang problema sa kanya, kainin niya. Para daw tumangkad siya kasi medyo... Kaya lang, dapat Pax, bago ka mag-alaga ng manok, ang gagawin mong juice, Optigro, o kaya ay Bitiral. Kasi merong growth booster yon para tumangkad ka. So, pwede mo naman sigurong ipakita to, Jog. Lapit ka dito, Jog. Yan, magaling yung cameraman namin, di ba? Umikot pa siya doon papunta sa kabila. Ito mga lods, oh. Yan. So ngayon, ang edad ng mga yan, mga lods, ay anong petsa ngayon? 14 days old na yan, no? 2 weeks old na.
So 37 heads sila nung napisa. So far so good. 37 heads pa rin sila ngayon, walang bawas. Healthy lahat. Pare-pares lahat ng kilos, masigla, pare-pares ng laki. So medyo maayos yung kanilang sitwasyon. So ito yung iaalpas natin mga lods doon sa ating mini range, no. So yan lang mga lods, kakat ko muna yung video at punta na kami doon sa Fantastic Ella Game Farm. Fantastic Ella Game Farm na tayo mga lods. Ayan, no? Ito yung kanilang gate. So nandito lang pala ito, malapit lang sa may Guagua lang pala sila mga lods. So tara, katok tayo dyan sa gate at hanapin natin si Sir Nito. Ayan mga lods. Sabi mo to kay Buhawi, no? Yung kukuha ka mo ng manok. Buhawi. Oo. So pinababa ko na lang mga lods si Untoy. Ayan, siya na lang kakatok dyan. Tingnan natin. Katukin mo lang. Pagka pumasok diretso, baka matrespassing ka dyan. Wala yatang tao. Ha? Meron yan. Katukin mo, huwag pumasok diretso to ya. Baka matrespassing ka. Katukin mo lang. Pag sabihan, ayan mo. So, ayan mga lods. Baba lang ako mga lods. So, ayan mga lods. Kanina pa tayo tumatawag. Walang sumasagot. So, tinawagan natin si Buhawi mga lods, no? Ang sabi, buksan lang daw natin yung gate. Babalik na lang daw dito si Sir Nito. Kasi yung tao niya yata baka nandun sa may looban. Saan pa yung kabila? Hindi tayo magkasya dyan. So buksan na lang natin mga lods, wala na. Pero may advice naman galing kay Buhawi, no? Tara, pasok tayo. Laki ng manukan mga lods, oh. Haba ng TV, oh. So ayun, dito lang siguro tayo sa bungad muna mga lods. O diretso na kaya tayo sa loob? Diretso na lang. Diretso na siguro doon. Oo, hintayin na lang natin sila. So diretso tayo doon sa loob mga lods. Baka nandun sila, yung tao niya. Yun yung mga dead man, dabay to packs. Yan, oh, ganda ng manukan niya mga lods, oh. Dami manok, no? Mahawak. Huwag po lang gurong 1,000. Anong alaman yan to, yo? Yung parang yan, Christmas tree. Ilang-ilang. So tara mga lods, diretso tayo dun sa dulo. So naghihintay naman itong mga to. Expected naman nila na darating tayo mga lods, no? So ayan, binuksan natin ang gate nila. Walang tao. Tayo dyan. Ngayon, daan tayo dito sa gilid. Yung ganda ng manukan talaga nila mga lods, no? Ito, hardening pen siguro nila to. Sinadya nila yung ano na yan, no? 2x3. 3x3 din yan. Kaya lang naka-triangle mataas tapos may pinto. So, diretso tayo doon sa loob. Bigla mo dyan, no? Yan. Lawak mga lods, ganda. So, yan ang manuka ng Fantastic Ella Game Farm mga lods. Dito yan sa Purok 4, Barangay Maquiapo, Guagua, Pampanga. Ayan, owner nito si idol natin, Sir Nito Mendoza. Ayan. Ganda, parang may karinderya dito sa loob, ha. Pwede tayong kumain siguro, ha. Karinderya ba yan? Ano, breeding pen yata yan, Gradas. Gradas yata nila yan, mga lods. So, tara. Dito tayo mag-park, baba tayo, punta tayo doon. Yun, oh. Mga lods, punta tayo doon, baka nandun yung tao niya. Hindi pa tayo napags. So, ayan, mga lods, oh. Fantastic Ella Game Farm. Paring Mark, ito yung pito, no? 3 sweater, 3 bulik, tsaka may isang inahin. Gaganda. Solid. Gaganda ng istasyon, gaganda ng katawan, gagandang buto. Ito idol ko dito, oh.
Yan yung mga bulik nila Sir Nito Mendoza. Mga lods. Maganda rin yung straight comb dito. Sir Nito, broodstag ito? Yung straight comb broodstag daw yun mga lods. Ganda. So ito mga lods, yung tatlong nasa harapan, broodstag yan. Sweater itong dalawa. Ayun, broodstag din yun na bulik. Dito sa likod, tatlong battle cross national band. Ayan. At may isang inahin dun sa dulo. Ayos, lahat maganda. Ayan. Send mo nga sa akin, kuya, yung review. Ongoing na tayo mga lods sa Laguna, Nuvali, Laguna ang ating destination. Pero itong mga manok ni Sir Nito Mendoza, na ang shipper kasi nito si Buhawi, papuntang Aklan daw ito as per Sir Nito. Ida-drop natin doon sa may MCX. So siguro mamaya pag nasa Skyway na tayo, tawagan natin si Buhawi, Sir Idol Mark, para i-advise na malapit na tayo. Baka pwedeng dito na lang sa may gasoline station sa South Luzon Expressway kami magkita, para hindi na tayo papasok doon sa MCX mga lods. So yun lang mga lods, nandito lang kami ngayon sa Inlex, no? May kawayan na ito. Dito namin binidyo kanina yung pag-alis namin doon. Paakyat na tayo nito sa malayo pa. Lapit na tayong umakyat sa Skyway. So tara, update ko kayo mamaya mga lods pag nagkita na kami ni Mark.